Baka hindi mo alam, nagiging toxic na ang iyong opisina. At baka hindi mo rin alam bakit nag-resign ang iyong mga tao. Baka sabihin mo, siguro nag-change sila ng direction, change sila ng plan. Baka maiba silang mga gustong mangyari sa kanilang career. But the thing is, kung iyong susuriin, toxic na pala ang work environment ng iyong mga tao. So, paano mo malalaman na toxic ang isang opisina? So, ito yung ating listahan. Number 1 is lack of communication. Pag yung bossing hindi nagko-communicate, something is wrong. The same is true pag ang empleyado walang balak mag-confide at makipag-usap sa kanilang mga bossing. That's the start of a bigger problem kasi dyan na yung resentment, dyan na yung conflict, dyan na yung mga issues na sana napag-usapan lang pero lumaki, lumobo. So, the problem with lack of communication is walang direksyon. Minsan, ito pa yung worst. Pag nag-communicate na yung leader, alam na ng mga tao, expected na nila na ito problema na naman. Papagalitan naman tayo nito. So, lagi yan ang pattern. Nako, it will cause your employee sometimes sleepless nights. Sometimes, visit na visit sila. Wala silang gana magtrabaho kasi walang nakikita kundi palagi yung mali at yun ang agenda para ipahiya sila sa mga meetings. So, lack of communication. Of course, number 2 is micromanagement. Nako, nakakabwisit din to na sitwasyon. Yung bang yung boss mo lahat-lahat ng butas, lahat-lahat ng ipapagawa, lahat-lahat ng mga proseso, talagang andyan siya. Ipaalam mo sa kanya, iparinig mo sa kanya, wala kang choice. Yun ang environment na kine-create niya. So, ikaw naman, naku, palagi kang nag-iisip, baka nandyan si bossing, baka nagiging paranoid yung mga tao. So, dapat bigyan sila ng autonomy. Bigyan sila ng guidelines so that on their own, magagawa nila yung mga bagay na kaya naman nilang gawin. Hindi kailangan na nandyan lagi to prevent na magiging toxic ang environment. Number 3, favoritism. Dito, marami ang mga nadidismaya. Imagine, 10 years na sa kumpanya, nag-MBA na, nag-MPA pa, diba? Marami siyang ginawang pamamaraan to qualify himself or herself for the job. Now, may na-absorb na bago after 6 months na promote. How would you feel? Siyempre, yung empleyado na yun, talagang low moral yun. Talagang hindi basta-basta ang kanyang resentment, diba? So, do you think gaganahan pa magtrabaho? Hindi na. And you're only setting an example na kung yan, ginawa mo sa matagal na empleyado na dapat i-promote, kaya mo rin gawin sa iba. So, this favoritism, nagka-create ito ng tension. Nagka-create ng faction, nagka-create ng hindi dapat ma-create sa isang organization. And that is, sila mismo, instead na magsama-sama, mag-unite, sila mismo nagsisiraan. Kasi unfair para sa kanya. Imagine mo, ang tagal na niya sa opisina. Tapos, baka siya pa yung nagtulong din sa'yo na ma-promote. Tapos ikaw, iniwan mo siya sa ere. You see, favoritism. What is true sa kanya, dapat true din sa iba. Right? So, pag yan hindi na-address, nako, slowly but surely, babagsak ang isang organization. Another is lack of recognition. So, ito'y nakaka-drain mentally, emotionally, kasi syempre all out ka. Magbibigay ng effort ang iyong mga tao, bibigay sila ng best nila, and then wala naman kahit konting pat in the back or konting announcement, shout out lang naman. And this is critical. This is essential. This is integral. This is pivotal. Para lalong maging malakas at smooth sailing ang iyong organization. You have to recognize them for their job well done. So, pag hindi sila na-recognize, syempre, hahanap yan ng ibang opportunity or ibang avenue na kung saan binavalue sila. See, it's not just money kasi. We are human beings. We all need to be recognized and appreciated. So, nagiging toxic ang isang environment pag walang tamang recognition. There are bosses na talagang hindi nila nire-recognize kasi may mga fears sila. Baka lumaki ang ulo, baka mapirate ng iba, baka mag-demand ng malaking sweldo. When the truth of the matter is, ang gusto lang naman ng empleyado is yung fair na treatment, yung ano yung due para sa kanila, ibigay sa kanila. Then, another reason bakit magkakaroon ng toxic environment is number 5, poor leadership. Walang direksyon, walang vision, walang care ang leader sa kanyang mga grupo, sa kanyang mga empleyado. Pag may grasya, pag may bunansya, okay lang. Pero pag gumagano na yung organization, hindi makikita ang isang leader. Okay? Hindi niya pinaparamdam sa kanyang mga
mga tao na kaya silang ipaglaban. Hindi niya pinaparamdam na importante yung mga tao, yung mga empleyado niya sa kanya. So, parang disposable sa kanya yung mga empleyado. So, hindi siya yung leader na nagbibigay ng guidance, nagpapa-increase ng moral. Wala siyang capability to inspire, to motivate, to challenge ang kanyang mga empleyado. So, syempre, pag walang leader, kanya-kanyang diskarte. Pag kanya-kanyang diskarte, ang palaging resulta niyan is disaster. Bakit? They are no longer aligned sa vision, sa mission, sa gusto mong mangyari, sa mga business goals nyo, organizational goals nyo. O, gusto nila, unahan na lang kanilang interest. Parang cooperative, cooperative. So, kanya-kanyang diskarte hanggang sa huli, tumba ang isang organization. So, nagiging toxic tuloy ang environment. Another is number 1, 2, 3, 4, 5. Number 6 is unfairness. So, ito, ang favoritism at unfairness yan, magpinsan. Yung bang inconsistent ang iyong paghatag sa ila sa mga recognition, paghatag sa ila sa promotion, unfair po ka, no? When it comes sa pagbibigay ng penalty. Pag may mga kasalanan sila, yung isa, nililet go mo lang, yung isa talaga pinaparusahan mo. Okay? So, this is another element kung bakit may mga toxic na environment. Next is lack of empathy. So, it all boils down talaga lagi sa leader, no? Sa boss, sa may-ari. Pag siya ang kanyang treatment sa tao, mga ginagamit lang, mga tools na pwede anytime palitan na hindi niya pinapansin. Wala siyang care sa kanilang personal, professional, no? Mga emotional needs nila, mga desires nila, hindi siya nakakaintindi. Kabig lang siya ng kabig. Pag may mga bagay na kailangan siya mag-step in, sa kanya, wala yan. No? So, tuloy, ang mga tao, ang feeling nila, ginagamit lang tayo dito. Si bossing natin, parang hindi tao. Si bossing natin, walang heart, hindi nakakaintindi, hindi marunong lumingon, hindi marunong makipag-level sa atin. Gusto niya siya lang lagi ang iintindihin. Hindi marunong mag-communicate. Pinapahiya tayo. Hindi siya nakikinig. You see? That's lack of empathy. That's why napaka-importante din na may training sa skill na to. Kasi minsan, akala mo, bastos ang empleyado. Actually, hindi. Reflection lang siya ng kanyang amo. Kung ikaw, naka-experience ka, nakita sa front desk na gwapa unta pero batig-batasan, maganda sana pero pangit ang kanyang attitude, most of the times is just a reflection, no, sa treatment sa kanila ng kanilang boss. Kung treatment mo sa tao mo basura, how would you expect kung treatment nila sa kliyente mo? So, empathy is important. Yan. Another is, ito, inconsistency. Meaning to say, unpredictable yung boss. Minsan okay, minsan hindi. Minsan ito, minsan dito, minsan walang system. So, pag inconsistent siya, hindi mo alam kung saan magpupwesto ng sarili mo. Right? So, ikaw, pag bossing ka na inconsistent ka, yung mga tao mo palaging tense. Saan ba sila lulugar? Ano ba talaga yung dapat gawin? Kasi any moment, mag-snap ka. Any moment, iiba yung ihip ng hangin, iiba yung direksyon, iiba yung timpla mo. Wala. Balik naman tayo sa uno. So, inconsistency is one of the reasons bakit may mga toxic na environment. Next, bullying tsaka blackmailing. Pag ang isang organization may mga kyaw-kyaw, may mga chismis. Pag ang isang organization may mga faction, malamang may mga malalim yan na problema. And that's because ang boss nila, binablackmail ang kanilang mga empleyado. Sa kapwa din empleyado. You see, favoritism, blackmailing, pag-related pa rin, di ba? Walang empathy. So, pag ang bossing, binablackmail ang empleyado, halimbawa, ikaw, pag hindi ka nag-comply, malalaman mo lang kung ano yung pwedeng mangyari. See? So, running ang kanyang mga empleyado pag may ganitong mga sitwasyon. Bullying, hindi naman kasi kailangan when you say bullying na physical intimidation. Yes, it could be, but there are many ways to harass an employee, to harass your people, and hindi nila yan sabihin mo na hindi nila alam o hindi sila aware or kaya nilang lunukin lang. No. May mga puso't damdamin yan sila. At pag na-intimidate sila, they feel blackmailed, they feel like they're bullied. Yun ay more than enough reason na mag-shift ng career. So sayang kasi matagal na sana sa kumpanya, na-promote na sana, magaling na rin, maganda na yung skills niya. Toxic masyado yung environment. Umalis. Yung key person na yun, sa yung may napakaraming alam, napakalawak na experience sa yung kumpanya. Umalis. Tumba ngayon ang kumpanya, tumba ngayon ang organization, more back to zero
ulit. So, demoralized ang grupo. So, all of this add pressure para sa bawat isa. So, beware of blackmailing and bullying. And, of course, then, toxic environment, pag ang may-ari, closed-minded, wala na siyang iniisip na pamamaraan kundi yung alam niya. Hindi rin siya nakikinig sa mga suggestion ng mga tao niya. Hindi rin siya open mag-adapt sa kanyang mga suggestion ng mga tao niya. No? Hindi siya marunong umintindi. Hindi siya nag-entertain na baka pwede dito dadaan. So pag ganyan lagi ang treatment sa'yo, pag ganyan lagi ang situation, so ikaw mismo na empleyado, wala tayo, helpless tayo dito, wala tayong choice dito, di tayo mag-grow. Kahit alam mo na ikabubuti yun ng iyong kumpanya, wala pa rin. So, imagine if ito'y nangyayari for the last 3 years. Imagine kung hindi lang 10, baka 15, baka 20. Ito lahat-lahat. Ito palang toxic na eh. Walang communication. Palagi kang binabantayan. May mga favorite. Hindi ka nare-recognize. Walang leadership. Ano pa? Unfair ang mga policies. Unfair yung mga penalty. Tapos, wala pang opportunity para mag-open up. Para man lang makapagsabi ng yung hinanaing. Ang feeling mo talagang wala kang kwenta. Hindi ka nila nakikita. Hindi ka nila naririnig. Diba? Inconsistent. One moment, okay. The next moment, di na okay. Ayan, blackmail. Then, wala. Close-minded. So, pag ito hindi na correct, pag ito naging culture, huwag ka nang magtaka. Huwag ka nang umasa pa, no? Na ang negosyo ay lalago or ang organization mo ay dumami. Kasi ngayong panahon, napakaraming choices, napakaraming options. Okay? And as much as you want to keep your people, pero kung toxic na palagi ang kanilang environment, hindi mo may expect that they will stay for you longer. Kasi it's not only the money. Don't forget na hindi lang salary ang habol ng mga empleyado o ng mga tao mo. Hindi lang dahil prestigious ang organization mo, dahil marami kang branch. Are they treated well? Are they safe sa environment na meron ka? Are they valued? Meron bang opportunity na lumago sila in terms of their professional and personal development? You see? So kahit ikaw siguro ayaw mong pumunta dito. Right? So this is important to identify these things so that kung merong ganito sa organization mo, pwede mong makorek. Okay? Pwede mong ma-address. At kung ikaw isang empleyado at open yung boss mo, boss, magpatawag tayo ng meeting, patawag tayo ng training, magpatawag tayo ng kunting open forum tayo, pag-usapan natin to. Kasi I care for this but parang hindi na maganda ang ating relationship dito. Right? If you're a business owner and you care for your people, then you need to create their environment na safe para sa kanila at higit sa lahat, an environment that they can grow and develop as human beings, as employees, and also your business partners. So with that, I hope you learned something. If you have more questions or suggestion, ano pa yung mga, sa tingin nyo kaya, ano pa yung mga factors, i-comment ninyo na hindi ko na-include dito. Ano pa yung mga bagay na pwede nating ilagay dito na nakaka-contribute sa pagiging toxic ng isang workplace or ng isang environment.